morning, sir. So, we are here to interview you with our subject, admin and supervision. So, can we start, sir? Can always start. Okay. So, can you tell us about your background and how you become involved in fitness or wellness? Long or short? Can be long or short, sir. Depends on Of course, I'm a physical education instructor. No? So, it is my calling siguro to be in this field. Since, I don't know, it was never my dream to be a teacher, but it's the fate that puts me here. I was supposed to enter the academy, but basta, to cut the story short, I stayed as a PE teacher at KSU Laboratory High School, but then transferred here at Kayang Gawin. At saka ano ba yung gusto mong mangyari, yun lang yung mga basic questions. Para kung ano yung gusto nilang mangyari, kung ano yung dati ginagawa, kasi baka papagawa ko ng 10 rounds, eh dati naman pala ginagawa nila 20 rounds, eh di banking. Diba? Mas malakas pa sila kaysa sa pinagpapagawa ko, eh sayang lang. Instead na nag-develop sila, hindi madidegrade na yung kanilang mga kakayahan. So, sir, dumaan pa naman tayo sa community. So, what change have you observed in your community since starting your fitness program? Marami. Dati-dati, tell you the truth, nung una, wala. O mapapansin ninyo pag nagpo-post ako yung alaala ko dito sa may oval kasi walang tao. Ang kasama ko lang dun dati, yung mga sasakyan, nagpa-practice ng motor, nagpa-practice ng sasakyan, at saka yung mga nagbibilag ng mga mais palay, ganun lang. So, imagine 20 years, it's only after 20 years na parang napupuno na. Ewan kung yung pagkasimento ka ng oval, yung epekto, o kaya sumusunod sila sa uso, ay yung running era nila ngayon. Diba? Eh, minsan nga, 3-4 lang kami doon sa oval eh. Ang oval natin, pagka papansin mo na malapit na yung mga district with city, saka lang yan magkakalaman. Pero pagka wala, as in wala, maski sa KSU naman dati, pag malapit na yung mga intrams, mga sports, saka lang nagkakalaman yung oval. Kaya malaya-malaya ako nung nasa high school ako sa Labay. Basically, yung PFT, I strictly enforce yung PFT sa akin mga estudyante. Pero ngayon, binago na eh. Kasi dati-dati 15-minute run yung pinapagawa. As in, na obligado lahat yung mga estudyante ko na gagawin yung 15 minutes na yun. Pero ngayon, parang na, mas hindi mo na hindi ka na mag-utos. Dahil nga, may running tira na daw sila. Ayan na. How do you encourage participation, especially among those who are shy or inactive? Ako, makulit ako sa mga shy. Hindi kasi kung minsan, dati na kasi, mga katulad ko na iwan ba? Meron kasi yung mga superiority complex. Siguro may napagdaanan sila. Gusto nila subukan, kaso lang, meron silang mga kasama na yung mga may superiority complex. Tapos, inaano sila. So, ang akin lang naman,
Eh baka nga may skill yung bata, hindi lang mo mailabas kasi nahihiyan. Yun yung mga tinutuloy. There are times before na meron pang kuya. Ayun, biro na bitsu-bitsu. Kasi yung PE class ko dati, ano siya, hawak ko lahat yung PE from first year to fourth year sa Lampay. So hindi pwedeng walang performance. Kailangan meron. Kasi siyempre PE na. Ano bang PE na nasa classroom ka lang at nagsusulat ka lang ng output, di ba? PE nga eh, kailangan nilang gumalaw. Para naman meron silang score na medyo maganda-ganda pagka ni-receive nila yung card nila. They have to perform. Yung mga shyness, they have to overcome or else hindi ko alam kung to the point na nagiging bully na ako. Pagka sa mga estudyante na sa wala. Do you collaborate with schools, barangay, or LGUs? If so, how? Ano ba yung extent ng collaboration? At sa totoo lang, maraming beses na ako'y tawagin. Kaso nga lang, gusto kasi nila ipag-equipment sa mga basketball, volleyball. Ang akin kasi yung other sports. Mga hindi masyadong sikat na. Una kong laro, badminton. Tapos, mga basketball. Nag-push din ako ng softball, baseball. Football, nakagurgurada. Actually, sumikat yung football na una doon sa may KSC. Meron kaming club din natin. Yun yung first collaboration ko ng LGU kasi nalang kami sa labas. Pwede rin sa mga offices kasi meron mga nag-tokol ng mga appreciating na offices pero puro basketball, mga volleyball gusto nila. Pinapawaya ko na sa mga sa iba naman. Pero kung sa mga other sports, katulad ngayon sa mga fun run, open. Katulad ng yung pagkatapos lang na road to trail. Yung niluluto ko ngayon na iba yun sa 18, yung mataguan fun run. So moving on with the media and influence. So do you use social media to promote your activities and why or why not? Nagpo-promote din minsan pero actually pinapublic ko yun for the other students na may gusto. Kasi ito kasing other sports natin hindi ito yung sikat. Kumbaga dahil nga parang marginalized ang events na ito. Diba, wala naman sa mga piyesta-piyesta, wala ka naman makikita ng mga nagta-track and field. Dati meron. Pero ngayon, sikat na yung basketball. Meron pa yung time na magsusolicit kami ng pondo para sana sa mga athletes natin na dadayo. Sasabihin nila walang pondo, pero pagka pumunta ng basketball, meron namang pinibigay. So, since kumbaga may social media na, kumbaga halos lahat na connected na. So, why not use the advantage ng social media to reach out? Diba parang parang nagtitinda ka sa palengke. Diba? Lalo-lalo na kapag pare-pareho kayo ng product, hindi kailangan mo medyo mabuka din ng minsan para mapansin mo kanila. So, for marketing purposes at saka for awareness na rin, so, gumagamit na lang yun ng social media. So what do you think about the influence of online fitness personalities on local wellness? Ay, yung sinasabi ko na mahirap yung gaya-gaya, kopya-kopya. So, depende na lang siguro sa tao.
Pero kadalasan, yung mga frustrations nila, they're blaming kung sino-sino na lang yung pero sa totoo lang, akin lang kasi, supposedly, dapat nakinig sila sa mga PE subjects nila. Kasi mayroong mga bagay-bagay na lalo na yung pre-assessment. Alamin mo muna kung ano yung present status mo bago ka mag-okay ng mga exercises. Training sa akin, pagka lumakas na sila, nandun na sila sa ibang ulit. Nag-cross. Pero halos lahat naman na nag-stay sa akin. Sa totoo lang, yung mga estudyante ko sa TSC dati, mas di babae nakapag-police na naman. Kapag doon ng mga military, mga uniform service. Alam nila siguro pero mostly kasi sa ating physical activity sa mga programs, fitness development, andun na. Not necessarily na sports. Importante lang ay mapalakas nila yung katawan nila. Hindi naman lahat magpo-prosper sa sports. Diba? Ginagawa ko, basta importante makapagpalakas nila ng katawan nila, makuha nila yung gusto nila. Okay na sa akin yun. So, what support or resources would help you expand your impact? Hindi na ako makasa dyan. Why, sir? Sa totoo lang, parang maski ganito kakapal yung mukha mo pagka naghihingi ka ng support, wala eh. Diba? Yun nga, ginagawa na lang namin ay, ayan, ini-exploit yung media mileage na social media para lang makapag-advertise. So, any help can do, any sport can do. Sabi nga nila, i-rubberize na daw yung track oval natin. Wow. Sa may Tagum. Kaso, ang akin lang, if possible sana, mag-seek sila ng advice sa PSC para yung mga markings nila isakto. Kasi sa totoo lang, maski standard nga yung size ng oval, 400 meters nga. Pero tama ba yung marking? At saka kumpleto ba ng mga facilities? Nangyari na ito sa PSU, yung oval ninyo. Actually, 400 meters yun. Pero nakakatakbo ba yung mga 8 tao na sabay-sabay? Same issue din yan sa athletic oval natin sa may Karaag ground. Nagdaano na ako, kaya lang dinara ako eh. Engineer ka ba? Sabi nila, kaya tumahimik na ako. Sabi ko, meron naman, open naman yung PSC. Philippine Sports Commission. Kung matawag nila yung mga taga-PSC at saka layout talaga yung oval bago ilatag yung parkan. Kasi yung mga contractor dyan, maski sabihin na natin, veterano sila sa paglatag ng oval. Diba? Yun yung yun yung dahilan nila eh. Paubaya daw sa mga gagawa kasi dati na silang gumagawa. Hindi naman lahat ng gumagawa, tama yung ginagawa. Considering yung sa athletic bowl ng Benguet. Sa totoo lang, may discrepancy yun. Yung athletic bowl ng Baguio, may discrepancy din yun. Yung athletic bowl ng even yung teacher's camp, ang standard noon ay yung old. That is the old standard ng track oval. Tapos sabi nila, hindi daw sila magbe-benchmark sa Baguio City, kaso good luck na lang. So, sir, what is your vision for health and wellness in Kalinga over the next 5 years? I hope a healthier and more solid citizen siguro. Hindi, depende yan sa kasi papansin ko, nagra-running era sila, mga nagsisumba, marami.
So, pagpunta mo ng oval, sari-saring sports nandun na sabay-sabay. Ang akin lang is, can they sustain? Baka naman, kumbaga, ningas ko na ngayon lang. Kasi sa totoo lang, papansin ko na, may mga iba na active sila dati, kaso lang wala na. Wala na. Pero naman yung nag-stay talaga. So, yun nga, sabi ko, baka kasi iba yung pinagagawa nila sa nakuprostrate sila. Hopefully na mag-mature yung fitness activity ng mga taga-Kalinga. Kasi meron naman na tayong mga enlightened individuals. Nagkakandak ng mga mass exercises. Then, yeah. So move on to the next question. How do you ensure your advice is safe, credible, and culturally appropriate? Culturally appropriate. Hindi ko alam. Sa mga athletes, dun lang ako sa scope ng dun lang ako sa scope actually ng training nila and development. So, hindi naman ako nag-switch ng iba. As for the cultural, mostly sa food intake nila, sabi ko, hindi kayo mag-explore ng mga pagkain na hindi kayo sanay. Dami kasing yung mga lumalabas doon sa mga social media, yung mga nutrition, bla. Pwede ka na mag-download ng mga diet programs, pero sa akin lang, ano yung nakasanayan, yun na lang muna. Ang pupunan na lang ay yung kakulangan, siguro yung mga endemic na mga pagkain para hindi sila malito. Baka naghahanap sila ng mga bread, mga peanut butter, mga ganyan. Pwede naman direct sila kung marami naman ganyan dyan. So, sa mga bread, sa mga carbs nila, pwede naman yung mga rituals dyan. Para safe sila, kasi minsan, pagka sila yung kumakain ng mga bago, baka nagkakaroon ng stomach upset, complications, para hindi maiba. Hindi mailang yung kanilang katawan doon sa pinagagawa nila. So sir, about the challenges and vision, what challenges do you face as a local fitness leader, sir? Okay, challenge mo yung mga failure and siguro ano ba? Ito na, sabihin ko na, pinaka-challenge sa support talaga. Halos lahat na all types of support. Kasi sa totoo lang, yun yung akala siguro ng mga iba yung sa paglalaro lahat-lahat may binibigay sa amin. No? So, even nga parents minsan, bakit wala ito, wala siya, wala yung isa. Pala, napagalitan na pala. Pati yung schedule na pinaglalaroan namin, binago ko na. Gawin mo na nila yung mga gawain nila sa bahay, tapos saka na sila mag-practice. Para hindi naman agrabyado yung kanilang household. Tapos as for financial support, talagang maasa na lang kami sa kung sino yung nagbibigay. At saka kung mapapansin ninyo, pati yung mga gamit nila, pasahan na lang. Wala yung
sabihin man natin na pwede sana mag-demand ng mas maayos na mga equipment. Kaso nga lang, hindi nga napapansin eh. Ayan o, mga gamit na yan, actually substandard lahat yan, kaya nagkaputol-putol. Halos yearly sila kumukuha, pero sa totoo lang, mas makakatipid sana sila kapag kaya quality ng mga gamit na magkukunin nila. Para hindi na sila palit ng palit. Okay. And then, yung isa, feeling nila very inferior yung kanilang laro compared to yung mga mainstream at saka yung mga sikat na sport like basketball and volleyball. Dahil sa totoo lang, as for media mileage, kulang na kulang yung athletics. Sabihin na natin na may mga nanalo, may mga nag-champion, makababayan natin. Pero nga lang, after 1 month, wala na. After 1 week, wala na. Hindi na sila napapakinggan.